Katatapos lang ng round number 6 at nakaharap ng ating pambato na si FM Arca, ang number 1 player ng Thailand, si IM Prin. At alam nyo ba, ang nagpalakas dito kay IM Prin ay Pinoy din. Coach ngayon sa Thailand. O mamaya, babanggitin ko po ha. Pag-aralan natin, samahan nyo ko. Black dito si Gian at tinirahan ni Prin ng E4. Nagkaro ka naman. Okay. D5 at kinapture ang D5. Exchange variation ng karo ka ng tawag dito. Bishop D3, Knight C6, C3. Kaya gumaganyan bukod sa depensa sa D4 para hindi maka-atake yung Knight kasi malakas ang Bishop eh. Knight F6, Bishop F4. Inuunahan talaga yan mga kamatsas. Kasi magku-Queen C7 ng Black dyan eh. Kaya inuunahan ng pwesto, control na rin sa E5. At nag-Bishop G4. Mukhang aral yata talaga dito si Gian, no? Linyado. Queen B3. Umiwas lang, tiniret ang B7. Dito kasi, kaunting background lang sa opening na to, mga kamatsas. Kapag ka nag-F3 kasi dito, gustong-gusto ng black yan. At talagang pinoprovoke ang white na tumira ng F3. Ayan, tapos magbi-Bishop G6 mamaya. Ito pong F3 kahit pa paano ay nakakapagbigay ng kahinaan sa dark square sa king side. So yan ang epekto niyan at sa middle game mararamdaman, no? Balik tayo mga kamatsas sa tinira na Queen B3, umiwas na lang at nag-Knight A5, okay? Bukod sa depensa, may atake pa at chumek, Knight C6 bumalik, nag-Knight D2. Ayan, may linya kasi dito na bumabalik lang yung queen tapos magpapabalik-balik lang, tabla. Pero si Prin ay gusto laban. O kaya iniba niya nag-Knight D2. E6, Queen B3, binalikan ang pawn at nag-Bishop D6. Ayun, nawala na po sa talaan ng aklat. Ang palaging ginagawa dito ay Queen D7, pang depensa sa pawn. Pero kay Gian, aggressive kasi si Gian eh. Ayaw niya ng depensahan, nakipagsabayan siya ng atake at kinapture ang pawn B7 dahil bitin nga naman yung knight sa C6. Kinapture, ayun, maliwanag po na nagpa 1 pawn down dito si Gian. Ano sa pakiramdam nyo, ano sa palagay nyo sa early stage na to? May compensation ba? O talagang gusto lang talaga ni Gian na maibuhos ang style niya ng pagiging agresibo kaya niya ginawa yan? O, diba? Baka nasa style din eh. H3, Bishop H5, Knight E2, Rook C8, atake sa Reyna, Queen A6. May panibagong threat na naman. Bishop B8. Ayan, kumbaga sobra na. Pag mapipingas pa yung pawn. Bumaba, depensa, G4, Bishop G6, at nag-castling queenside. Ayan. Nag-Knight B6, okay, para ilagay sa C4 at nag-Knight C5. Ayun, bad move si Prin dito pero mukhang okay naman ano. Kasi matigas nga yung Knight diyan eh. Tapos sarap sundan ng B4 para tumibay eh, no. Pero kung accurate ang pag-uusapan, capture na pala, tapos H takes G6 and Knight D2. Yun ang malalim. Yun ang malalim na basahan dito, yung mga binibiling position na ang lalim mo. Kung ako, parang ang sarap mag-H4, H5 eh, pero Knight D2 lang pala. Kumbaga para abangan yung lundag ng Knight sa C4, kakapturin. Ayun, okay? Balik tayo. Pero ang ginawa dito, nag-Knight C5 si Prin, nag-Knight C4 si Gian. Aggressive talaga. Aggressive. Accurate ay E5. Ayan, okay? Pressure lang, di naman pwedeng kumapture yan kasi bitin yung knight. Yan ang tama pala, E5. Pero balik tayo sa ginawa ni Gian. Knight C4, nag-B3 lang si Prin. Ayan, pinaalis. Pero alamin muna natin mga kamatsas para mas maliwanag sa ating kaisipan. Ano? Paano kung capturing yung knight? Na tipong takes, lumalabas 2 pawns up na puti. Ano ba ang kapalit? Magku-Queen H4 daw. Atakihin yung pawn. Okay, tapos grabe kasi ang diagonal, ang tutulis. Ayan, kahit na lamang po ng 2 pawns dito ang puti, ang chess naman, pangunahing binabasa dyan, position, hindi material, di ba? Kaya lamang pa rin ang black dito. Delikado ang puti dyan, mga kamatsas. Okay? Delikado kasi ang lalakas, napaka-active ng diagonals eh.
Kaya ginawa dito B3, tama yung ginawa ni Prin. Paalisin yung knight at nag-knight E5, another sacrifice. Okay, may bawi din naman. Pero dapat daw capturein ng bishop. Yan ang accurate. Knight takes, tapos knight to A5. Grabe. Parang ang hirap ng magawa yan. Ang hirap magawa. Balik tayo sa knight E5 ni Gian. Kinapture and knight ang pinang-capture at dito nag king B2. Ang challenge dito ni Gian, paano niya i-compensate yung pagka one pawn down niya. Paano niya i-compensate yan? Di ba? Pag na-endgame to, tapos siya. Kaya kailangan i-complicate niya as much as possible. Okay, E5, nag-queen B5 at nag-queen H4. Ayun. Atake sa F2 at nag-knight D7. Inatake ang tore. Rook F E8. D takes E5. Ayun na, bad move si Prin. Dapat daw po ang tira ay knight takes bishop. Tanggalin na pala yan. Rook takes and queen to D3. Okay, tapos queen takes F2 and rook H F1 and queen H2. Ayan, mga ganun, ano, etc. Pero equal to slightly better for white. Halos equal lang. Balik tayo. Pero kumapture sa E5, knight takes E5. Ayun, X din. Dapat daw po ay bishop ang mas mabisang pang-capture. At pag kinapture yung bishop na yan, then knight takes E5. So may tempo threat pa rin sa F2. Ayan. May nakikita pa ako mga check-check doon. Tapos kuha yung knight. At least pasok sa sa style ni Gian yung ganung bukas-bukas, no? Pero knight takes E5, knight takes E5, bishop takes E5, rook takes D5. Ayan, bilangan tayo. Lamang na ng 2 pawns. Nag A6. Ayun. Ito yung nakita ko sa live kanina. Nasilip ko lang. Pero di ko tinapos kasi may ginagawa. A6, nag-sacrifice na naman si Gian. Kinagat talaga ni Prin. And dito mga kamatsyas, sige po, ano kaya yung inihandang good move sa likod ng A6 sacrifice ni Gian? May good move pang puzzle. Guess nyo po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa nakakita. Bishop takes pawn. May ganyan na pala. Takes. Queen takes F2. Obligado, bibitaw ang king sa knight. King A1. At dito, grabe, isa na namang binibiling tira. Ika nga, unlupites na tira. Queen F3. Atakado yung knight, yung rook. Grabe yung mga discarding ganun, no? Rook C1 and the rook takes. Rook D1, umiwas muna. At nag H5, another balagbag na sacrifice. Nakakatuwa, style ni Gian. Parang meow-meow din to H5, mahilig siya sa mga ganun H5, sacrifice. Pag kinain, di pwede, bitin yon. Nag-rook D3 si Prin. Yan, medyo siguro naguguluhan na rin si Prin dito sa nakapasok na pyesa. Kaya gusto niya i-simplify para mabawas-bawasan yung pyesang pumapasok. Pero alamin muna natin mga kamatyas, what if capturing ng pawn yan? Magro-rook C2. Kumbaga parang tumempo lang si Gian dito sa back rank niya. Baka mamaya kasi tiradahin yung ilalim. Ayan, rook C2, queen C3 ang threat, tapos rook 5 D3, tapos queen F5, ganun-ganun. Kumbaga islog-islog, timing ng mga sundot-sundot. Expose kasi yung king ni Prin Yun ang kaibahan Balik tayo sa rook D3, rook takes D3, queen takes D3, and the queen F6 check. King B1 at dito nag H4. Ayan. Okay. Sinarado at nag rook F1. Okay. Dapat daw ang tira is A4. Pagapangin na pala yung mga pawns na yan. Lamang ang puti Lamang ang puti. Pero kailangan maingat na mapagapang itong pawns samantalang safe ang white king. Yan ang usapan dyan. Pero tingnan natin itong rook F1, Inatake, tiniret. Queen E7. Rook D1 bumalik at nag G6. Okay? At nag Queen D4. Another bad move daw. Dapat daw ay A4. Grabe. Oo nga, hindi tinutulak yung A4. Nag Queen D4 at nag Queen E2. Hanap si Gian ng mga sundot-sundot.
Queen D3 hamon, Queen G2 ayaw ni Gian ng syempre pag nakipagpalitan. Obvious naman, 2 connected pass pawns na gagapang. Ubos ang black dyan. No? Normal lang yung iwas and maintain the complication. I-complicate as much as possible. Queen D7, ayun po, nag-bad move ng tuluyan dito si Prin. At nag-Rook A8 tiniretsyung pawn. Pero mali po yung Rook A8. Dapat daw is Rook E2. Yan ang powerful attack pala. Na halimbawa kung ang gawin ay Queen A7, Rook F2. Grabe mga islog-islog yun ah. Bakit? Di ko magets yung patamaan ah. Pag chumek, ay hindi pwede. May iwanan mamaya yun eh. Queen D4, may capture na doon. Rook takes A2. Hindi pwedeng iwanan. Ibig sabihin yung ganyang-ganyang islog-islog lang. Grabe pala ang pressure niyan. Pag chumek kasi dito, baliwala eh. May ganun lang eh. Eh, laging may sundot sa ilalim. Laging mauuna lagi yung White King eh. Sa kapahamakan. Balik tayo sa Rook A8 na ginawa. Rook D2. Napitas yung pondon. Kaya gumulo. Yun ang mabigat dyan. Nag-Queen D4. And nag-Queen F1 check. Rook D1. At yung oras medyo malayo mga kamatsas. Halatang nag-isip si Prin talaga oh. 17 sa 58. Queen A6. Hanap-hanap pa rin si Gia ng mga kalik-kalikot. A4. Ayun, naitulak na. And nag-Rook B8. Oh, pressure. Pero ang threat ay Queen takes pawn. Yan. Pero ang accurate daw ay Rook to E8. Yan ang accurate. Pero medyo parang mahirap makita. Balik tayo sa Rook B8. Rook D3. Pang depensa. Ayun po. Binigyan ng blunder ratios ang tira na yan. Dapat daw ay King A2 ang tira. Queen E2 check and Rook D2. Tapos, Queen E3. Ayun, pa-islog-islog na ganon. Tapos, Rook D3. Pero, may pagka-time attack yung style ni Gian. Tina-time attack niya eh. Di ba? Daming sundot kasi mapapaisip ang puti eh. O, Rook D3. At dito po, sinimplihan lang Queen takes A4 na unti-unting pitas. Na unti-unti. Queen D8 check. Okay, pag kinain, kain check, kuha yung Queen. Parang yung Rook D3 may kargang trap. Yun nga lang po, meron palang ganitong simpleng Queen E8. Hindi pala trap yun. May uwi lang eh. Takes. Okay? So, na-convert po sa Rook and Pawn ending na 1 pawn up na si Gian. G5, King G7, King B2. Ayun, pupush na yan. Doon at F6. 2 connected pass pawns mangyari mga kamatsas. Kaya, definitely, malaki talaga ang lamang na ni Gian dito sa position. Ayan, no? Gagapang yan eh. 2 connected pass pawns yan eh. And Rook F8, nilagyan ng bakod yung King para hindi makatawid mga kamatsas. No? Wala na. Okay. Napakahusay po ng execution na ginawa dito ni Gian. Ano? Grabe. Malakas po itong si Prin ha. Marami nang pinipisak na masters ito. Alam ko pumisak na rin ng GM to. Si Prin. At ang nagpalakas po dito na coach na galing sa Pilipinas, walang iba kung hindi si FM Daniel Causo or kilala sa Biyaherong Coach. Yan. Siya yung nag-alaga niya, nag-training at number 1 player po ng Thailand ngayon. Malakas yan. Si Prin at yun nga lang, na-timing na may winning naman si Prin eh. Yun nga lang, alam nyo naman ang chess, kung minsan una-unahan lang, timingan. Pag na-timing ka ng blunder, lahat naman ng player nagba-blunder no? Kumbaga parang napapanahon lang na pagka talagang napabilis ka o kaya wala sa kondisyon, napapabitaw ng blunder. So, may winning si Prin kanina, yun nga lang, siguro yung oras din psychologically, ang layo kasi ng pagitan, kaya ang ginagawa or ang gusto ni Prin ay habulin din yung time samantalang si Gia naman, ang bilis tumira niyan. Nakalaro ko yan sa Davao, face to face. Ang bilis tumira. Diado nga ako sa oras nga lang, natabla pa rin sa bandang huli. Pero complicated ang laban namin. Mahilig tong batang to sa mga aggressive, mga sacrifice, hanap-hanap ng mga complications. Mahilig magpilit. Hanggat maaari, ayaw ng tabla yan ang gusto ko kay Gian. No? Sana ay magtuloy-tuloy yung ganyang style. At ito po yung kanilang standing mga kamatsas. Results ng round number 6. Nanalo tabla si Bersamina kay GM Lalit Babu
ng India. At si Gustafsson naman, tabla kay IM Consyo. Ayan, oh, nasa taas ang Pilipinas. Ang galing. At si Gian nanalo. Dahil dyan, ay tingnan natin yung kanilang round number 7 pairing na abangan natin. Bumalik po si Gian sa board number 4. Ang kalaban niya ay, nako, si IM Bersamina, ang ating kababayan. Ayan, o, tingnan natin kung magkakapisakan or mauuwi sa tabla. So, yan po ang ating abangan din. At sino pa ba? Ang IM Consyo, board number 10, kalaban ay si Zhang House 1. Ayan, di ko alam paano bigkasin. Ano? Chinese ang kalaban niya. Walang title, pero nako, definitely malakas din yan. And IM Angelo Yang. Oh, ang isa po nating player na IM, and alam ko senior na rin to. And kalaban niya ay si FIDE Master Dang Wang San ng Vietnam. So, ilang Pinoy yan? 1, 2, 3, 4 ang medyo nasa taas. So, abangan po natin mga kamatyas. Ito po ay schedule for 9 rounds at nakaka-7 pa lang, no? Bukas pang 7th round. So, abangan po natin ang mga updates at magiging resulta dito at agad-agad po nating ihahatid sa inyo ang mainit pang balita sa chess. Maraming salamat mga kamatyas. At kung kayo po may mga komento sa loobin, lapag nyo lang po sa comment section below. Makakatulong po yan sa pag-promote ng ating YouTube video. At lambing lang po, kung may lumabas na ads, paran nyo lang hanggang dulo. Malaking tulong na yan dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.